Paano nga ba mag-renew at mag-upgrade na rin ng membership sa Netflix? And kung first time nyo sa channel na to and gusto nyo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kapag i-open nyo yung mobile app ng Netflix, pwede na kayong mag-restart ng membership from there. Itatap nyo lang yung button and ito agad yung makikita ninyo. However, currently habang tinatry ko to, wala akong makitang ibang option na kung sakaling gusto kong i-upgrade yung plan or baguhin ito. So, ang ginawa ko is instead na sa mobile app, doon na lang ako sa website mismo ng Netflix. So, inopen ko lang yung Chrome ko. Pwede nyo rin itong gawin sa iPhone ninyo. Basta i-open nyo lang yung Safari na mobile browser. And then from there, punta lang kayo sa netflix.com. I-make sure lang na naka-sign in kayo sa Netflix account ninyo. At makikita nyo na ulit dito yung option na i-restart yung membership or yung subscription ninyo sa Netflix. Tap ko lang to. Ang gagawin ko kasi is babaguhin ko yung plan na meron ako sa kanila. Tap ko lang yung next. Ito yung option na pwede na tayong magbago ng plan. Last time kasi nasa basic lang ako, but this time gusto ko standard. So, i-share ko na rin to sa ibang tao yung account na to. And also, kapag nga standard na, pwedeng multiple device na yung gumamit, up to 2 concurrent device, or pwedeng sabay na manood sa Netflix. Kapag naman premium, mas marami, up to 4 devices. At mas mataas na rin yung resolution yan. Pero balik ako sa standard. Tap ko lang tong next. Pwede ko pang baguhin yung plan dito. Again, yung price nga pala for that plan is $399. Pero yung iba, kapag basic, $249. Kapag premium, $549. Merong pinakamura yung mobile, which is sa phone or tablet mo lang siya pwede mapanood. Pero kung ina-expect nyo na papanoorin ninyo or gagamitin ninyo yung Netflix sa computer ninyo, sa laptop, or sa smart TV, mas maganda na basic, standard, or premium yung plans na i-avail ninyo. Tap ko ulit tong next. And also for payment method, i-retain ko siya. GCash pa rin ako magbabayad. Pero kung gusto nyong baguhin to, tap nyo lang yung edit. And then change payment method dito sa bandang taas. Kung meron kayong smart bill, pwede nyo dong i-add. Pero kung meron kayong ATM, yung debit card or credit card na Visa, Mastercard, or Amex, pwede nyong baguhin yung payment method. Bali, i-enter nyo lang yung mga required information dito. Yung GCash, meron din silang Amex. And meron kami pinakitang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba ma-activate yung Amex card sa GCash. Hindi kasi automatic yun. May kailangan ka pang gawing step. And then from there, meron ka ng virtual card na pwede mong i-enter yung details dito para pwede ka magbayad via Amex. Pero sa akin, hindi na kailangan kasi nga, yung wallet mismo ng GCash, tinatanggap na siya dito sa Netflix. And pinakita nga namin yon doon sa una naming video. Pwede nyo i-check yung link to that video nasa description sa baba. From here, proceed tayo. Wala na akong babaguhin. Tap ko lang tong I agree. Tap ko yung start membership. So, you've started your membership. May nag-send daw na email sa email address ko. Also, may na-receive din akong text about this transaction. Galing siya sa GCash. And kanina nga pala, chinek ko yung GCash account ko. Actually, hindi ko siya ma-access. Nagkakaroon ng error na katulad nito. Pero, kahit pala nagkakaroon ng issue sa GCash, na-process pa rin yung payment ko. At kapag chinek ko na nga yung Netflix account ko, from here, i-open ko ulit yung Netflix na account ko. Let's see kung restart membership pa rin. So, okay na. Pwede na ako manood ulit from here. Let's say, katulad nito. And successfully nga, na-restart natin yung membership. Hindi naman nagkaroon ng kahit na anong issue kahit medyo hindi ko ma-access yung GCash app kanina. Also, ito nga pala yung text na na-receive ko from Netflix. And reminder lang din na dito sa Netflix, pwede natin itong i-cancel anytime. Kung sakaling ka-cancel natin to, tatapusin muna yung billing period. So, i-maximize kung hanggang saang araw yung validity nung binayaran mo for that month bago nila i-end yung subscription. Kahit tinapos mo na or kinancel mo na yung pagbayad ahead dun sa end ng billing period date. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung click ang like button, ito pa yung iba't ibang mga tutorial videos pwede nyong i-check. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!